Sabi nga nila, walang lihim na hindi nabubunyag. Kahit palabis ang pag-iingat ng isang tao na hindi mabunyag ang kanyang sekreto, ay walang makapipigil na lumitaw ang katotohanan, kahit pagaano katagal ang panahon bago ito matuklasan. Ngunit paano kung ang lihim na ito ang magsilbing hudyat ng pagwawakas ng buhay ng isang tao? Hanggang kailan kaya niya ito kayang itago? Si Sam Mitchell ay isang 54 anyos na lalaki na nakatira sa Santa Clarita, California. Siya ang may-ari ng isang pest control company na tinatawag na Mitchell Pest Solutions, na kilalang kilala sa komunidad. Si Sam ay isang masayahing tao at labis ang pagkahumaling sa sining, lalo na sa 19th century Western art. Kilala si Sam sa kanyang pagiging mabait at mapagbigay. Madalas siyang bumibisita sa mga local art galleries kaya naging popular siyang persona sa larangang ito. Madalas din siyang nagdo-donate sa mga charity at sumusuporta sa mga iba't ibang events at advocacies. Kaya naman gustong-gusto siya ng mga tao sa kanilang lugar. Si Daniel Peters Mitchell ang asawa ni Sam sa loob ng 22 taon. Nakatira ang mag-asawa sa isang suburban area sa Oakwood Avenue, Santa Clarita. Ang kanilang pagsasama ay may mga pagsubok. Madalas ay dahil sa pagiging walang imik ni Sam tungkol sa kanyang personal na buhay at pagiging malihim nito maging sa sariling asawa. Nanatili namang tapat si Daniel sa kabila nito. Bagamat ganito ang pagkatao ni Sam, ay hinahangaan naman ito ng marami dahil sa husay sa negosyo. Unti-unting lumalawak ang kanyang business at nagkakaroon ng mga bagong branches sa iba't ibang lugar. Ilang araw bago ang kanyang pagkamatay, siya ay nagpahayag ng excitement ukol sa isang business deal at nagpaplanong dumalo sa isang auction ng Western art sa Fort Worth, Texas. Noong Oktubre 10, 2021, nakipagkita si Sam sa kanyang mga kliyente. Kinagabihan, naghapunan siya kasama ang kanyang asawa at 2 anak sa isang kilalang restaurant sa Santa Clarita. Pinag-usapan nila ang mga gagawin sa darating na holiday. Sa mga panahong ito ay lubhang masaya si Sam, kaya't walang mag-aakala na darating ang hindi inaasahang pangyayaring magwawakas sa buhay nito. Bandang 8:00 ng umaga noong Oktubre 15, 2021, natagpuan ang katawan ni Sam Mitchell ng kanyang kaibigan at kasosyo sa negosyo na si Mark Stevenson. Noong umagang yon, dapat ay magkikita sina Sam at Mark upang pag-usapan ng isang bagong kontrata sa pest control mula sa isang kliyente. Dumating si Mark at kumatok sa pintuan ng bahay ni Sam. Nang walang tumugon, nagtaka si Mark. Alam niyang laging nasa oras si Sam at hindi ito pumapalya sa kanilang mga usapan. Nagpasya si Mark na gamitin ng ekstrang susi na ibinigay sa kanya ni Sam para sa mga emergencies. Pagpasok ni Mark sa bahay, agad niyang naramdaman na may mali dahil sa nakakabinging katahimikan. Tinatawag ni Mark ang pangalan ni Sam ngunit walang anumang tugon. Pumasok siya sa living area at doon nga niya nakita ang nakahandusay na katawan ng kaibigan, duguan at walang senyales ng pagiging buhay. Kitang-kita ang mga palatandaan ng marahas na laban. May mga kasangkapan na natumba at may mga talsik ng dugo sa mga dingding. Maraming tama si Sam at halatang nanlaban siya bago bawian ng buhay. Nasa estado ng pagkagulat si Mark. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang kinuha niya ang kanyang cellphone upang tumawag sa 911. Sinagot ng emergency operator ang tawag at ipinaliwanag ni Mark ang natuklasan kahit pa nauutal sa nangyari. Habang hinihintay ang mga otoridad, sinubukan ni Mark na kumalma. Umupo si Mark sa sofa, tinitingnan ang paligid ng silid at pinoproseso ang nasaksihan. Dumating ang mga pulis at paramedics sa loob ng ilang minuto. Sinalubong sila ni Mark sa pintuan at inihatid sila sa living room. Kinumpirma ng mga paramedics na patay na si Sam at nagsimulang isecure ng mga pulis ang crime scene. Nagbigay si Mark ng kanyang pahayag sa mga pulis. Ang kanyang detalyadong salaysay ay naging mahalaga sa sumunod na investigasyon. Pinamunuan ni Detective Tara Howard ang pagsusuri sa kaso. Kasama niya ang kanyang partner na si Detective Mike Ramirez, na kapwa bihasa sa paghawak ng mga ganitong uri ng krimen. Pagpasok nila sa bahay ay tumambad ang kagilagilalas na eksena ng nangyaring krimen. Ang unang bagay na kanilang napansin ay ang maraming tama ng saksak sa katawan ng biktima. Ang ilan ay matatagpuan sa braso ng biktima, tanda ng kanyang panlalaban.
Malapit sa katawan, natagpuan nila ang isang malaking kitchen knife na puno ng dugo na itinuring na murder weapon. Maingat nila itong kinuha bilang ebidensya at siniguradong hindi mabubura ang mga posibleng fingerprint. Dumating ang mga forensic experts upang tumulong sa investigasyon. Gumamit sila ng mga advanced tools upang mangolekta ng mga fingerprint, blood samples at iba pang mga bakas sa crime scene. Kinuhanan nila ng larawan ang buong lugar. Ang mga naging salaysay ni Mark ay nakatulong sa mga detective na buuin ang timeline ng mga pangyayari. Nalaman nila na plinano ni Sam na makipagkita kay Mark noong umagang yun, kaya't naisip nila kung sino pa ang maaaring nakakaalam tungkol sa kanilang pagkikita. Walang palatandaan ng sapilitang pagpasok sa bahay kung kaya't maaaring kilala ni Sam ang salarin. Natagpuan din nila ang cellphone ni Sam sa kitchen counter na itinuring na potential evidence na maaaring makaresolba sa krimen. Sa labas ng bahay, nagsimulang magdatingan ang mga news vans mula sa mga local TV stations. Sinubukan ng mga reporter na makakuha ng mga pahayag mula sa mga pulis at kapitbahay, ngunit tumanggi si Detective Howard na magbigay ng komento. Sa pagtatapos ng araw, nakolekta na ng mga detective ang maraming ebidensya, ngunit marami pa rin ang tanong na kailangan ng kasagutan. Sino ang may motibong pumatay kay Sam Mitchell at bakit? Ang unang taong inimbestigahan ng mga pulis ay si Daniel Peters Mitchell, ang asawa ni Sam sa loob ng 22 taon. Sa kabila ng pagiging kalmado nito, lubos na naapektuhan si Daniel sa pagkamatay ni Sam. Oktubre 16, 2021, inimbitahan si Daniel para sa isang interogasyon. Ikwinento naman niya sa mga detective na komplikado ang relasyon nila ni Sam. Bagamat may mga hindi pagkakaintindihan, mahal na mahal niya si Sam. Ibinunyag ni Daniel na si Sam ay may lihim na relasyon sa isang mas batang lalaki na nagngangalang Kevin Lawrence at lubos na ikinagulat ito ng mga detective. Ipinaliwanag ni Daniel na nalaman niya ang tungkol sa affair ilang buwan na ang nakalipas at nagdulot ito ng malaking tensyon sa kanilang pagsasama. Inihayag din niya na kamakailan lamang nagpositibo si Sam sa AIDS na nagpalala pa sa kanilang sitwasyon. Tinanong ng mga detective si Daniel tungkol sa kanyang kinaroroonan nung gabi ng pagpatay. Sinabi niyang nasa bahay siya, nanonood ng TV, habang inaasikaso ang ilang mga papeles at pagkatapos nito ay natulog din siya bandang 10:00 ng gabi. Tinanong din ng mga pulis si Daniel tungkol sa anumang issue sa pera na maaaring mayroon sila ni Sam. Pinaliwanag ni Daniel na sila ay financially stable kaya't hindi problema ang pera. Mariin niyang itinanggi ang anumang kinalaman sa pagkamatay ni Sam. Sinasabing kahit nasaktan siya dahil sa pagtataksil nito, hinding-hindi niya ito kayang paslangin. Sa kabila ng kanyang pakikipagtulungan, itinuring pa rin ng pulisya si Daniel bilang isang person of interest dahil na rin sa posibleng motibo nito. Ang pag-amin ni Daniel tungkol sa affair ni Sam ay lalo pang nagpagulo sa kaso. Kinolekta ng mga detective ang phone records at mga financial statements ni Daniel. Inalam kung may anumang anomaly sa mga transactions nito. Ang kalkulado at emosyonal na kilos ni Daniel ay nagbigay ng iba't ibang impresyon sa mga pulis. Ito ba ay larawan ng nagdadalamhating asawa o isa lamang ba itong pagpapanggap? Sunod na pinagtuunan ng pansin ng mga pulis si Kevin Lawrence, ang lalaking pinangalanan ni Daniel bilang kalaguyo ni Sam. Si Kevin ay isang 21 taong gulang na struggling artist na nakatira sa West Hollywood. Lumipat siya sa California mula sa Iowa, umaasang mas makikilala sa mundo ng sining. Para masuportahan ang sarili, nagtatrabaho siya bilang jailer. Dito niya nakilala si Sam Mitchell. Noong Oktubre 17, 2021, dinala si Kevin sa Santa Clarita Police Station para sa interogasyon. Pinangunahan ni Detective Mike Ramirez ang pagtatanong. Halatang kinakabahan si Kevin ngunit nakikipagtulungan. Inamin niya na may relasyon sila ni Sam at sinabi niyang halos 1 taon na silang nagkikita. Inilarawan ni Kevin si Sam bilang mabait at supportive. Madalas siyang tinutulungan ni Sam, lalo na financially, tulad ng pagbili ng gamit sa pagpipinta at pagbabayad ng renta sa kanyang tinutuluyan. Sa kabila ng malaking agwat sa kanilang edad, naramdaman ni Kevin ang malalim na koneksyon kay Sam.
Sinabi niyang mahal niya si Sam at ang kanilang relasyon ay higit pa sa anumang suportang nakukuha niya mula rito. Gayunpaman, alam din ni Kevin ang idinulot ng kanilang maling relasyon sa marriage ni Sam. Tinanong ng mga detective si Kevin tungkol sa kanyang kinaroroonan noong gabi ng pagpatay. Sinabi ni Kevin na siya ay nasa kanyang apartment. Siya ay gumagawa ng bagong painting. Ayon sa kanya, nag-order siya ng take-out mula sa isang local Chinese restaurant at magdamag siyang mag-isa. Sa pagpapatuloy ng interogasyon, natuklasan ng mga pulis na si Kevin ay na-diagnose na may bipolar disorder, dahilan kung bakit minsan ay hindi nito kayang kontrolin ang emosyon. Sa kabila nito, iginiit ni Kevin na hindi niya sasaktan si Sam. Ang kanyang problemang pinansyal at pagdepende kay Sam ay tiningnan ng mga pulis na maaaring motibo ng krimen. Para naman mapagtibay ang kanyang alibi, kinolekta ng mga detective ang phone records ni Kevin at kinausap ang kanyang mga kakilala at kapitbahay. Nais nilang malaman kung may makapagpapatunay na si Kevin ay nasa bahay noong gabing yon. Tiningnan din nila ang kanyang mga financial records upang malaman kung mayroong kakaibang transaksyon. Ang pangatlong suspect sa investigasyon ay si Richard Rick Gallagher, isang 45 taong gulang na real estate developer. Si Rick ay mayaman at kilalang businessman. Nagtulungan sila ni Sam sa ilang proyekto sa pamamagitan ng kumpanya nitong pest control at palaging may tensyon sa pagitan ng dalawa pagdating sa negosyo. Ngunit may kumalat ding impormasyon na di umano'y may namamagitan sa dalawa. Noong Oktubre 18, 2021, dinala si Rick sa pulisya para sa ilang katanungan. Kumpiyansa at kalmado si Rick, ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Inamin niya na siya at si Sam ay may komplikadong relasyon, parehong sa profesional at personal na aspeto. Ibinunyag ni Rick ang isang nakagugulat na revelasyon kung saan inamin nito na sila ni Sam ay naging magkasintahan. Isang bagay na kanyang itinago dahil sa takot na masira ang kanyang reputasyon. Inihayag din ni Rick na kamakailan lamang nagpositibo siya sa AIDS na pinaniniwalaan niyang nakuha mula kay Sam. Labis siyang nanlumo at nahirapang tanggapin ang kanyang kalagayan. Tinanong ng mga detective si Rick tungkol sa kanyang kinaroroonan noong gabi ng pagpatay kay Sam. Ayon kay Rick, nasa isang business dinner siya sa Brentwood, Los Angeles. Ibinigay niya ang mga pangalan ng ilang mga kasamahan na maaaring magpatunay sa kanyang alibay. Itinala naman ng mga pulis ang mga ito, ngunit malinaw na mayroon ring motibo si Rick para patayin si Sam. Katulad ng mga naunang suspect ay inimbestigahan din ang mga phone records at financial transactions ni Rick. Sinuri ang mga pakikipag-ugnayan niya kay Sam sa mga linggo bago ang pagpatay. Samantala, iginiit din niya na kahit nasaktan ito dahil sa sakit na pinaghihinalaan niyang nakuha mula kay Sam, ay hindi nito magagawa ang krimen. Noong Oktubre 20, 2021, lumitaw ang isang mahalagang ebidensya. Nakatanggap ang mga pulis ng tawag mula sa isang kapitbahay ni Sam. Binanggit nito na may nakita siyang kahinahinala sa backyard ng biktima, isang dugo ang damit. Agad na dumating sina Detective Tara Howard at Mike Ramirez sa bahay ni Mrs. Green sa Oakwood Avenue. Maingat nilang kinuha ang damit upang matiyak na makakakuha ng anumang DNA sample dito. Ang damit ay panglalaki at ang mga bahid ng dugo ay nagpapahiwatig na ito'y isinuot sa oras ng pagpatay. Dinala ang bagong ebidensyang ito sa forensics lab para sa pagsusuri. Mabilis na kumilos ang forensics team at sa loob lamang ng ilang oras ay may mga resulta na sila. Ang dugo sa damit ay tumugma sa blood type ni Sam Mitchell. Samantala, ang DNA sa kwelyo at manggas ng mga damit ay tumugma kay Daniel Peters Mitchell na asawa ni Sam. Ang bagong ebidensya ay nagdulot ng malaking pagdududa sa pagiging inosente ni Daniel. Nagpa siya ang mga detective na muli siyang tawagin para sa isa pang round ng pagtatanong. Sa pagkakataong ito, may solidong ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa crime scene. Nagmumukha siyang balisa ng maupo sa interrogation room. Pinakita ni Detective Howard ang dugoang damit at ang ebidensya ng DNA. Unti-unting nawala ang kanyang composure.
Ipinahayag ni Daniel na hindi niya alam kung paano napunta ang kanyang DNA sa damit at iginiit na ito ay setup lamang. Pinilit ng mga pulis na kumuha pa ng impormasyon kay Daniel gamit ang mga sunod-sunod na mga tanong at dito nagsimulang magbago ang kwento ni Daniel. Inamin niyang nagkaroon sila ng pagtatalo ni Sam noong gabing yon tungkol sa affair nito kay Kevin Lawrence. Sinabi niyang naging marahas si Sam at inatake siya nito at ang nangyaring trahedya ay bunga lamang ng pagtatangka ni Daniel na dumipensa at proteksyonan ang kanyang sarili. Gayunpaman, ang mga ebidensya ay nagpapakita ng isang planadong pagpatay. Muling sinuri ang mga financial records at natuklasang kamakailan lang ay kumuha si Daniel ng malaking life insurance policy para kay Sam. Ang timing nito ay isang malinaw na ebidensya sa kaso. Ang mga pabago-bagong pahayag ni Daniel at ang dumaraming ebidensya ay nagdiin sa kanya upang ituring bilang pangunahing sospek sa pagpatay kay Sam. Noong Oktubre 25, 2021, natuklasan sa kanyang financial records na kumuha si Daniel ng $500,000 na life insurance policy para kay Sam. Ang isa pang nakakagulat na natuklasan ay ang $300,000 na nailipat mula sa account ni Sam papunta kay Richard Rick Gallagher ilang sandali matapos ang kamatayan ni Sam. Dahil dito ay muling kwestiyon si Rick ng mga investigador. Sa ilalim ng matinding pressure, inamin ni Rick na pinilit siya ni Daniel na magsinungaling tungkol sa pagiging kasintahan ni Sam at sa pagkakaroon niya ng AIDS. Inamin ni Rick na walang katotohanan ang mga ito at pumayag lamang siya dahil sa alok na pera. Noong Oktubre 26, 2021, hinarap ng mga detective si Daniel gamit ang bagong impormasyon. Sa una, itinanggi ni Daniel ang lahat, ngunit sa kalaunan ay umamin din ito. Inamin niya na nagsinungaling siya tungkol sa pagkakaroon ni Sam ng AIDS upang sirain ang reputasyon nito at palabasin ang sarili bilang biktima. Inamin din niya na binayaran niya si Rick upang suportahan ang kanyang inimbentong kwento. Ipinaliwanag ni Daniel na labis siyang nasaktan sa pagtataksil ni Sam sa kanya at sa pakikipagrelasyon nito sa kapwa lalaki. Ang kanyang galit at selos ay umabot sa sukdulan na nagtulak sa kanya upang magawa ang krimen. Umasa siyang sa pamamagitan ng pagpapalabas kay Sam bilang isang may nakakahawang sakit at taksil na asawa ay makakaiwas siya sa anumang hinala at makakakuha ng simpatsya. Noong Oktubre 27, 2021, inaresto si Daniel sa kanyang bahay. Siya ay kinasuhan ng first-degree murder at conspiracy to obstruct justice. Habang pinopusasan siya ng mga pulis ay walang ipinakitang emosyon si Daniel. Tila tanggap na niya ang kanyang kapalaran. Ang balita ng pag-aresto kay Daniel ay nagdulot ng pagkagulat sa komunidad ng Santa Clarita. Hati ang komunidad sa pakikisimpatya kay Sam na binawian ng buhay at sa pag-unawa kay Daniel na isang asawang pinagtaksilan at nilamon ng galit. Nagkaisa naman ang komunidad sa pagbibigay ng suporta at pakikiramay sa mga anak ni Sam at Daniel sa panahong yon. Nagsimula ang paglilitis kay Daniel Peters Mitchell noong Disyembre 5, 2021. Pinangunahan ni District Attorney na si James Thompson ang paglilitis. Sa argumento ni Thompson, idiniin niya na ang mga aksyon ni Daniel ay pinagplanuhan at naudyukan ng selos at kasakiman. Binanggit niya ang life insurance policy at ang pagbabayad kay Rick Gallagher bilang ebidensya ng kanyang intensyon na ipahamak si Sam at makaiwas sa hustisya. Ipinagtanggol naman ni Attorney Karen Lee si Daniel. Ipinilit ni Lee na si Daniel ay umakto lamang bilang depensa sa sarili sa isang mainit na pagtatalo kay Sam ng gabing yun. Sinubukan niyang ipinta si Daniel bilang desperadong babae na itinulak sa sukdulan ng pagtataksil at kasinungalingan ng kanyang asawa. Naging emosyonal ang buong paglilitis. Tahimik nilang pinakikinggan ang mga testimonya, kabilang na ang kay Rick Gallagher at Kevin Lawrence. Inamin ni Rick ang pagtanggap ng pera upang magsinungaling tungkol sa kanyang relasyon kay Sam, habang inilarawan naman ni Kevin ang kalikasan ng kanyang relasyon kay Sam. Ipinakita ng prosekusyon ang dugoang damit na may DNA ni Daniel at ang mga financial records bilang pangunahing ebidensya. Nagpatotoo ang mga forensic expert tungkol sa marahas na kalikasan ng pagkitil kay Sam.
na sumasalungat sa pahayag ni Daniel na ito ay dumepensa lamang sa sarili. Sa panahon ng paglilitis, pinanatili ni Daniel ang isang matatag na mukha, ngunit may mga sandaling makikita siyang apektado, lalo na sa testimonya ni Kevin. Kitang-kita ang emosyonal na epekto sa mga anak ni Sam. Pinanood nila ang paglilitis ng kanilang ina habang puno ng kalungkutan dahil sa kinahantungan ng pamilya. Noong Desyembre 20, 2021, matapos ang 2 linggo ng testimonya at deliberasyon, hinatulan ng jury si Daniel Peters Mitchell ng first-degree murder at conspiracy to obstruct justice. Ang hatol ay tinanggap ng mga malapit na kaanak ng dalawa. Hinatulan ng hukom si Daniel ng pagkakakulong na hindi bababa sa 20 taon. Bagamat naihain na ang hustisya, ang mga sugat ng trahedyang ito ay mananatili magpakailanman. Matapos ang paghatol kay Daniel Peters Mitchell, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ng mga taong naging sangkot sa kwentong ito. Para sa mga anak ni Sam na sina Emma at Jack, ang daang tatahakin nila ay puno ng hamon. Ngunit sa tulong ng matatag na komunidad ng Santa Clarita ay may kaunting liwanag na sumisilip para sa pag-asang muli silang makabangon. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.